muli, isang mapagpalang umaga po sa ating lahat, mga kapatid, at sa napakagandang umaga na binigay niya po sa atin at tayo po makakapakinig po ng kanya nga po mga banal na salita. Sige po, tayo po yung magsipaganda para po sa pakikinig ng salita ng Diyos. Okay po, so ito po yung first time natin na magkakaroon po ng pananambahan po rito sa lugar nga po ito. Para ba lagi ko mapapansin yung sa lahat ng lugar na pupunta natin na unang beses, sa unang pagsama, parang ako lagi yata yung napapataon na magtuturo. So, nagpapasalamat sa Panginoon Diyos at talagang binibigyan tayo ng pagkakataon para makapakinig po ng kanyang banal na salita. Nga po pala, para po sa kaalaman po ng mga kapatid, yung ating pong pananambahan nga po, ito ngayon nais kong ipagpasalamat din sa harapan ng Panginoon Diyos. Hindi lamang po hanggang dito lang sa Pilipinas sa kararating yung aral po ng ating salita ng ating Panginoon Diyos. Kaya nga po, ipagpapasalamat kong lubos sa harapan ng Panginoon Diyos. Kasi isa sa mga panata ko sa harapan ng Panginoon Diyos na yung pagsamba dito ay makarating sa ibang lugar. Kasi pinanata ko yun sa isang kapatid bago siya umalis ng bansa. Sabi ko, kukunan ko ng video yung pagsamba tapos ipapadala ko sa'yo para kahit na nandun ka sa ibang bansa, naririnig mo yung mga aral ng salita ng Diyos dito sa ating lugar. Kaya nga, nung kailan ko ba na-check yung Facebook ko? Nung Friday, talagang natuwa ako kasi nag-comment doon yung isa nating kapatid sa ibang bansa. Sabi niya, maraming salamat bro. At talagang napakagaling ng Panginoon Diyos, napakaganda nung mensahe. Ibang-iba doon sa naririnig namin. Kasi napadala ko pa lang yung nakaraang Sunday, yung kinuha doon sa Cavite. Medyo matagal nga lang ang proseso sa YouTube, pero ayun nga, nagpapasalamat sa Panginoon Diyos at yun, napadala naman kay Brother Dex po. Okay po, so ngayong umaga po ito, naka-video pa rin po tayo para po maipadala sa ibang bansa. Siyempre para marinig din po nila yung ating pong pananambahan sa umaga pong ito. Okay? So, sige po. Kasi sikreto mo, para di nyo po makita makapag-wave. Okay? Sige po, mga kapatid. Bago tayo po simulan, sabihin mo sa katabi mo, huwag ka nang umalis dyan, makinig na tayo ng salita ng Diyos. Okay? Wala nang alisan to, mga kapatid. Tayo po yung magpapasimula at pakikinggan na natin kung ano yung mensahe ng ating Panginoon Diyos sa umaga nga po ito. Bago po ang lahat, muli welcome po namin ang aming po mga bisita. Ito yung mga Bible study na, lalaki na nga nito no? At sa aming po mga bisita po, sila Sister Carmen, Sister Glenda, at si Brother Alfie. Tapos si Brother Nunoy, si Brother Viljan, at si Brother alimutan ko yung isang pangalan. Ano pangalan niya? Ay, si Ninyo nga pala. Si Brother Ninyo. Muli, welcome po namin kayo sa pananambahan nga po sa umaga nga po. Okay? Balik tanaw lang po tayo pagdating po sa pagsapo natin nung nakaraang Sunday. Ano po yung paksa natin nung nakaraang Sunday kung ating pong naaalala? Sino nakakaalala ng paksa natin nung nakaraang linggo? Lagot. Karne. Okay. Okay. So, yun, naalala nila. Yung karne, tungkol sa karne. Okay? Kasi, nung Sunday, pinag-aralan natin yung tungkol dun sa mga hayop. Kasi ibinigay na ng Panginoon Diyos kay Noe bilang pinakapagkain yung hayop. Sa unang pagkakataon, yung palang yung unang beses na mababasa sa Biblia, na ibinigay ng Diyos yung mga hayop sa tao para maging pagkain. Okay? Pero kahit ganun pa man yung sinabi ng Panginoon Diyos, merong isang ipinagbabawal ng Diyos kapag kakain tayo ng karne. Yung karneng merong dugo. Okay? So, although sa doktrina, alam po natin yung ibig sabihin po. Hindi po yung kasi alam po natin na kahit kumakain po tayo ng karne, may dugo pa rin naman talaga yun sa karne po niya, yung pinakarne po niya. Pero ang sinasabi po natin dito, yung dugong dumadaloy. Okay? Kasi yung dugo, ano po ba sinisimula ng dugo? Buhay po yun. Kaya pinagbawal po ng Panginoon Diyos na ipakain sa tao. Yung Sunday, hindi natin yung pinuntahan yun. Ang pinuntahan natin, spiritual. Kasi tayo, mga Kristiyano, kumakain din tayo ng karne. Spiritual. Tama? Ang problema, dapat natin malaman kung yung kinakain bating karne, may karong kasamang dugo. Kasi sabi ng Diyos huwag natin kakanin yung karne na mayroong kasamang dugo.
Okay? Ano po ba sinisimbolo ng karne? Yung karne po kasi sinisimbolo po niya salita ng Panginoon Diyos. Yung mabibigat na pananalita o salita ng ating Panginoon Diyos. Mabibigat na pananalita, pagsaway, at yung aral ng ating Panginoon Diyos. Ang tao, hindi niya kagad matatanggap yung karne kapag merong dugo. Ano yung dugo na dapat matanggal sa karne bago natin makain yung salita ng Panginoon Diyos? Ano yun? Kundi dapat ang tao, bago niya makain yung karne, dapat wala siya sa laman. Pag sinabi po kasi nasa laman po yung isang tao, yung kaisipan niya ay nandito sa sanlibutan. Kasi kapag ang isang tao, kahit anong gawin natin pag sasalita din ng salita ng Diyos, kung nasa laman naman siya, o yung kanyang kaisipan ay nasa sanlibutan ito, kahit gaano kaganda yung pangangaral natin, kung gano'n naman yung kaisipan ng isang tao, hindi niya matatanggap yung karne. Diba? Sabihin nga lang sa isang tao magsimba ka tuwing linggo di ba? Hirap na hirap sila kasi mas iniisip nila yung sarili nila. Mas gusto nila yung yung feeling na nasa sanlibutan. Walang commitment ng Sunday, hindi mo kailangan mag-spend ng oras dito para makinig ng Bible study. Mas gugustuhin pa nilang pumunta sa mga lugar na nais nilang punta. Ganun kasi yung kaisipan ng mga tao, ng mga nasa laman. Kaya napakahirap sa kanila na sabihin na para bang ito yung aral ng Diyos Dapat meron tayong inilaan na araw para magkaroon ng pananambahan sa Kanya. Ito yon sa mga halimbawa na pwede natin mapuntahan na isang karne na kuminsan ay hindi matanggap ng tao dahil merong dugo. Okay? So yun yung napag-aralan natin nung nakaraan na dapat bago tayo kumain ng karne, dapat wala tayo sa laman. Okay? Amen po ba yan mga kapatid? Okay. So ngayon puntahan po natin, pagpapatuloy lamang po kasi po ang ating pong pagpapaksa po sa umaga nga pong ito ay tuloy po ng istorya tungkol po kay Noe. Okay? Kaya po na tayo nasa Genesis. Nung simula nung ipanganak si Noe hanggang sa itayo niya yung arko, hanggang sa dumating yung bagyo at bumaha ng sobrang taas na baha dito sa sanlibutan, hanggang sa humupa yung baha. Ngayon, nandito tayo ngayon sa mga bagay na ibinigay sa kanya ng Panginoon Diyos. Yung una, mga provision na Panginoon Diyos. Ibinigay sa kanila yung pamamahala dito sa libot ay nagkaroon sila, ano sabi sa ng Panginoon Diyos? Maging mapagpalaanakin, magpakarami at kalatan ang lupa. Yun yung provision sa kanya. At yung lahat ng hayop sa kanila ay magkakaroon ng takot at sindak. At nung Sunday, pinag-aralan natin, ibinigay din sa kanila yung hayop, pinaka pagkain. Okay? Ngayon, sumunod. Matapos po doon, meron po bang binigay ang ating Panginoon Diyos kila Noe? Liban dun sa ibinigay sa kanila yung hayop bilang pagkain, tapos inutusan sila magpaalanakin, kalatan at lupa, at magpakarami, at saka yung mga hayop ay magkaroon ng takot sa kanila. Ano pa yung ibinigay sa kanila ng ating Panginoon Diyos? Basahin natin ng Genesis 9:5. Genesis 9:5. At tunay, nahihingan ko ng sulit ang inyong dugo, ang dugo ng inyong mga buhay. Sa kamay ng bawat ganid ay hihingan ko ng sulit. At sa kamay ng tao, sa kamay ng bawat kapatid ng tao ay hihingan ko ng sulit ang buhay ng tao. Okay, so ito po yung papaksain po natin sa umaga nga po ito. Isa sa mga bagay na ipinagbabawal ng Panginoong Diyos na ibinigay niya kay Noe ay yung nabasa po natin sa Genesis 9:5. Okay? So ito po yung pinapaksa po natin, yung pagbububo ng dugo. Okay? Puntahan natin yung salin na po yun para mas lalo natin maintindihan yung ibig sabihin ng binasa po natin. Puntahan natin sa iba't ibang salin po ng banal na kasulatan. Sabi po dito sa CEV o Contemporary English Version, I created humans to be like me, and I will punish any animal or person that takes a human life. Palina yung salin po, no? Sabi po doon, no? I created humans to be like me, and I will punish any animal or person that takes a human life. Okay? Sabi naman po dito sa ERV, also, I will demand your blood for your lives. That is, I will demand the life of any person or animal that takes a human life. Kumbaga para bang salin, gugustuhin ng Diyos yung buhay ng hayop o ng tao na kumuha ng buhay ng isang tao. Yun yung salin po ng ERV. Sa Good Words,
In addition, I will demand your blood for your life. I will demand it from any animal or from any person. I will demand the life of any person who kills another person. Okay? Kumbaga, isa sa mga ipinagbawal ng Panginoon Diyos sa buhay, sa ano na po yun, sa pagkakataon na po yun, na ibinigay niya po kay Noe, ay ano? Yung kumitil ng buhay. Pinagbabawal ng Diyos ang pumatay. Okay? Sabi niya, no? Anumang hayop o tao na kumuha ng buhay ng tao ay kung ano, hahanapin ng Panginoon Diyos yung buhay ng hayop na yon o ng taong yon na pumatay ng tao. Naintindihan po natin yan? Okay? Kumbaga, kung papansinin po natin, ganito po yung kinalabasan po nung sinabi ng Panginoon Diyos. Yung tao, pwede niyang patayin yung hayop, pinakapagkain. Okay? Sa hayop muna tayo. Yung tao, pwede niyang patayin yung hayop para pagkain. Pero yung hayop, hindi niya pwedeng patayin yung tao. Or else, mamamatay yung hayop na yon. Yung hayop na mismong yun na pumatay ng tao. Okay? Ganon din naman sa tao. Ang tao, kapag pinatay niya yung isang tao, yung taong yun, mamamatay. Okay? Ganun lang siya kasimple. Ayun yung bagay na sinabi sa kanila ng Panginoon Diyos. Okay? Na hihingin niya yung buhay ng isang taong yun o nung hayop na yun na siyang pumatay ng isang tao. Okay? So, pinagbawal na Panginoon Diyos ang pagpatay ng tao. Siyempre, bakit naman papatay ng tao doon sa panahon? Kakaunti na nga lang sila. Wawalo ang nakasurvive doon sa bahang gunaw, tapos magpapatayan pa, di ba? Babawasan pa. Paano pa dadami yung tao kung gano'n? Okay? Ngayon, puntahan po natin. Di ba? Kung mapapansin natin, parang ito yung pinakaunang pagkakataon na pinagbawal ng Diyos ang pagpatay. Direkta. Yung salita. Kasi doon, mababasa natin sa pinakaunang parte ng Genesis, wala namang inutos ang Panginoon Diyos na bawal pagpatay. Pero, meron doon kahalintulad na utos na talagang hindi pwede magbawas ng tao. Kasi ang pinakautos doon ay multiply. Diba? Magpalaanakin, magpakarami, kalatan ang lupa. Yun ang utos magparami. Kaya kapag pumatay ka sa panahon na yon, kahit walang utos na direkta mula sa Diyos na bawal pumatay ng tao, kapag pumatay ka, nilabag mo yung utos ng Diyos kasi nag-subtract ka ng tao. Okay? Hindi ka nag-add, kundi nag-subtract ka ng tao. Yun yung nangyari kay doon sa magkapatid na si Cain at si Abel. Okay? So, ngayon puntahan po natin mga kapatid. Bakit kaya sa haba-haba ng panahon na yun? Bakit doon pa lang sa pagkakataon na yun, inutos ng Panginoon Diyos na bawal pumatay ng tao? Bakit ayaw ng Diyos ang pagpatay ng tao o magbubo ng dugo ang tao? Basahin natin yung Genesis 9:6. Genesis 9:6. Ang magbubo ng dugo ng tao sa pamamagitan ng tao ay mabububo ang kanyang dugo, sapagkat sa larawan ng Diyos, nilalang ang tao. Amen po ba yung mga kapatid? Nakita niyo yung dahilan ng Diyos kung bakit pinagbawalan tayong pumatay ng tao? Base sa pinasa natin, bakit pinagbawal ng Diyos ang pagbububo o pagpatay ng tao? Kasi tayo ay larawan ng Diyos. Tayo kalarawan ng Diyos. Kung baga, pagpupuntahan natin yung pinaka-logic niya, sabi ng Diyos, bawal pumatay ang tao kasi larawan tayo ng Diyos. Kumbaga, kapag ang isang tao pumatay ng isang tao, dahil, kung papansin natin, larawan tayo ng Diyos, di ba? Dahil sa larawan tayo ng Panginoon Diyos, parang ang pinatay ng taong iyon ay yung Diyos. Amen po ba yung mga kapatid? Naniwala po kayo? Kasi kalarawan tayo ng Diyos Ang tao ay nilalang niya ayon sa kanyang larawan, ayon sa kanyang wangi, sabi sa Genesis 1. Di ba? Ganun niya nilalang yung tao. Kaya kapag ang isang tao, pinatay niya yung kapwa niya tao, para bang pinatay niya na rin yung ating Panginoon Diyos. Amen po ba yun? Yan nakakalungkot yun, no? Duri mo, hindi lang tao ang pinatay mo, kundi parang pinatay mo na rin yung Diyos. Kasi tayo ay larawan ng Diyos. Amen po ba yan mga kapatid? Kaya dapat
kumbaga para bang kahit wala sa kaisipan natin, pero para bang iisipin natin, bakit kaya kuminsan, nagagawa ng taong pumatay? Kung, lalo na kapag Christian ka, no? Paano kaya naiisip yun na ano? Self-defense, di ba? Para bang, kahit hindi yung pumatay muna kahit yung pagkakaroon ng kaisipang violente. Di ba? Kasi, tandaan natin mga kapatid, ayon sa pag-aaral po ng sanlibutan ito, ayon po sa statistics, saan po nagsisimula yung pinaka-estado ng mamamatay tao? Sa ano sa pag-iisip muna yung masamang pag-iisip muna. Yung pagiging violente muna. Di ba doon nagsisimula yun Di ba? Kaya kang bata, kapag binibigyan natin ng mga laruan, dapat careful din tayo sa laruan na binibigyan natin sa bata. Kasi kung minsan, ang binibigyan ng laruan sa bata, yung mga pang-violenteng mga laruan. Yung barel, espada, pana, di ba? Although laruan siya, pero kasi yung pinakaunang training nila para magkaroon sila ng kaisipang pagiging violente. At eventually, kapag na-develop pa yun, pwede silang lumaki mamamatay tao. Yun ay pag-aaral ng siyensya. Okay? At statistics. Okay? Kaya so bagay kasi karamihan naman talaga sa bata kapag ganun yung laruan niya, parang nagiging violente yung kanyang pag-iisip. Diba? Hindi lang sa laruan niya, kahit yung kasama sa bahay. Diba? Kung yung kasama sa bahay, kahit kayong mag-asawa, diba, violente kayo, nakikita ng mga anak ninyo. May tendency yung anak ninyo lumaki rin violente. Doon nagsisimula yung kaisipan ng pagpatay ng tao. O, di ba yung Tom and Jerry? Kung nanonood kayo yung Tom and Jerry, mga palabas sa TV na sakitan, di ba? Doon nagsisimula yung konsepto ng pagiging violente ng isang bata o ng isang tao. Kaya dapat iwas tayo dun, mga kapatid. Okay? So, yun yung dahilan ng Diyos kung bakit ayaw niya na magbubutay ng dugo. Dahil tayo ay larawan ng Panginoon Diyos. Sabi pa nga niya sabi pa po niya sa isang bersikulo po ng banal na aklat, kung patunay na talagang ayaw ng Panginoon Diyos na tayo ay magbubo ng dugo o magbubo ng dugo, ay yung mababasa po natin sa Bilang 35:31. Bilang 31. Bilang 35:31. 35:31 ng bilang. Bukod sa rito, huwag kayong tatanggap ng suhol sa buhay ng pumatay na nagiging salarin sa pagpapatay, kundi siya'y walang pagsalang papatayin. Sabi po ng sa dito, bukod sa rito, huwag kayong tatanggap ng suhol sa buhay na pumatay na pagiging salarin sa pagpapatay. Ito yung ito yung isa sa mga bagay na inutos ng Panginoon Diyos na kapag ang isang tao, nakapatay na isang tao, yung taong nakapatay, huwag kayong tatanggap ng suhol doon. Kasi ano ba utos ng Panginoon Diyos sa Genesis? Doon sa sinabi niya kay Noe, ano mangyayari doon sa taong pumatay ng isang tao? Dapat mamatay. Kabayaran yon sa pagpatay niya ng tao. Kaya kapag ang isang tao, actually, sa panahon natin laganap yun Tama? Usong-uso yun sa panahon natin ngayon na yung mamamatay tao, hindi sila napaparusahan dahil nagbibigay sila ng suhol. Diba? Sa mga judge, diba? Dapat nga kapag caught in the act na, dapat nga hindi nadaan yun sa sa legal, sa magandang proseso kasi dapat ang pinaka-legal na proseso diretso na kaagad sa sa parusa Tama? Hindi, kung ang nangyayari kung minsan, pinapakuha pa ng abogado yung mga mamamatay tao. At ito naman si mamamatay tao, makapaghandalan ng maganda-gandang o malaki-laking pera, absurd na siya sa kasalanan niyang pagpatay. Di ba? Kaya nakakalungkot isipin yung ganung sistema ng pamahalaan natin ngayon, di ba? Para bang kung isang caught in the act na siya pumatay, pero para bang napapatunayan pag hindi, di ba? Lumalabas ang kuminsan, self-defense, nakakaligtas siya sa krimen niyang ginawang pagpatay. Di ba? Napakaraming ganong klaseng tao. Babayaran ng isang tao para hindi magsalita
sa ginawa niyang krimen. Tama? May mga ganun eh. Pagka nakapatay sila, maraming mga ganung klaseng tao. Kahit pala sa panahon nila, nangyayari na pala yun, no? Kumbaga sa atin, medyo ano lang, na-develop lang. Mas maganda lang yung proseso ngayon. Sa kanila kasi, ang binabayaran nila mismo yung nakakita eh. Diba? Sa atin ngayon, kahit hindi nakakita, kapag nasa husgado, bayaran mo yung judge, kahit na yamado yung kalaban nung yung namatayan, lumalabas, okay pa rin yung na-absurd pa rin yung pumatay eh. Kasi nabayaran yung husgado. Nanalo pa sa kaso, di ba? Napaka, talaga ng sistema ng sanlibutan ito. Kaya nga sa atin mga kapatid, dapat, maging aware tayo sa ganong klaseng mga bagay. Di ba? Hindi sa lahat ng pagkakaso na nakikita na nanalo sa husgado, yung mga kriminal, wala talagang kasalanan. Amen po ba yun, mga kapatid? Okay? So, yun yung patunay na ayaw talaga ng Diyos na ang tao ay pumatay ng tao. Okay? Ngayon puntahan natin, yung sa nalaman natin, yun yung utos ng Panginoon Diyos sa kanila. Ipinagbabawal ng Diyos na pumatay ang hayop at ang tao ng tao. Okay? Kung hindi, ang parusa nila, mamamatay din sila. Okay? Ngayon puntahan natin sa panahon natin ngayon. Di ba? Marami na tayong napapanood ngayon mga palabas sa television, mga movies, di ba? Meron bang taong binasa sa pagpatay? Binasa talaga as in tawag nga sa kanila, professional killers no? Hard killers. Meron, di ba? Actually, sa panahon nila, meron din Di ba? Sa panahon pala nila, meron na talagang mga bihasang pumatay ng tao. Okay? Basahin nga natin yon. Ezekiel 21:31. Tingnan natin. May mga tao bang bihasa sa pagpatay? Ezekiel 21, verse 31. At aking ibubuhos ang aking galit sa iyo. Aking hihilipan ka sa pamamagitan ng apoy ng aking puot. At aking ibibigay ka sa kamay ng mga tampalasang tao na bihasang pumatay. Meron di ba? Sa panahon pa lang nila, meron na pala talagang mga professional killers, hired killers, at saka yung mga assassins na alam natin sa panahon natin ito. Di ba? Pag yung sa English po kasi nung bihasa, skillful. Skillful. Talagang pinag-aralan nila kung kung paano pumatay ng tao. Kasi di ba may mga tao nakakapatay ng tao pero hindi naman talaga sila professional. Kumbaga, malalaman rin hindi professional yung pumatay kapag maraming saksak, yun, nakatakbo pa, di ba? Napunta pa sa ospital tapos may mga ebidensya pa nakakalat. Hindi mga professional yun. Di ba? Mga pabara-bara lang pumatay yung mga ganon. Di ba? Pag sinabi kasi professional, walang bakas talagang kung makikita, walang ebidensya, malinis, at saka one shot lang kuminsan. Diba? Sa ulo, sa puso, diba? Kuminsan nga parang hindi mo papasin kahit nasa gitna sila ng maraming tao. Kung nakakapanood kayo ng mga movies, diba? Kahit nasa gitna ng tao, nandun din siya sa gitna ng mga tao. Malalaman mo na napatay na niya yung isang tao kahit nandun sila sa maraming mga tao Kung napanood niyo, diba? Kung napanood niyo yung James Bond, yung isa, yung Casino Royale, dun. Ayun. Yung Casino Royale, nasa gitna sila ng party pero nagawa niya napatay. Parang wala lang yung nangyari. Tapos inayos pa niya yung pagkakaupo ng patay. Kala mo parang wala lang talaga nangyari. Yung mga biyasa talaga yun. Professional killers. Diba? Napakatindi ng mga taong yun. Talagang pinag-aaralan nila kung paano pumatay ng tao. Isang nga lang, karayom lang Di ba? Sa Ninja Assassin, karayom lang. Kahit isang karayom sa batok. Kung napanood niyo yung kay, dahil napanood na ng movies, Yung kay Jet Li, yung Kiss of the Dragon. Di ba? Yung Kiss of the Dragon, pag sabi natin Kiss of the Dragon, yung karayom nasa labi niya, tapos bigla siyang iikot, tapos dito, saktong-sakto sa may batok mo, patay. Pag tinanggal yung karayom na yon, medyo hindi na siya makakakilos talaga. Pag tinanggal yung karayom, hindi na siya makakilos. Tapos yung lahat ng tugo, lalabas sa kanya. Ganun klase yung mga bihas ng mga tao. Bihasang pumatay ng tao. Hindi po lason. Kasi may vital organs po doon.
Diba? Nakakatakot pala mabuhay sa panahon natin ngayon, no? Kasi lalo na ngayon, napaka-modern na. Diba? Dati, bala, hanggang pader lang. Ngayon, bala, tumatagos ang pader at bakal. Napakatindi, di ba? Napakabiyasan ng mga tao. Ngayon, puntahan natin. Bakit kaya ganun? Bakit kaya kailangan pumatay ng tao? Ano kaya yung mga kadahilanan ng mga taong ito at kailangan nilang pumatay? O minsan, nagpapatay sila ng tao. Puntahan natin yung mga dahilan po nila. Unang dahilan kung bakit pumapatay ang isang tao. Basahin natin yung Ezekiel 22:12. Punta natin ngayon yung dahilan kung bakit sila pumapatay ng tao. Ezekiel 22 verse 12. Sa iyo ay nagsitanggap sila ng suhol upang magbubo ng dugo. Ikaw ay kumuha ng patubot pakinabang, at ikaw ay nakinabang ng malabis sa iyong kapwa sa pamamagitan ng pagsighati. At nilimot mo ako sa piling ng Panginoon. Okay. Isa sa mga dahilan kung bakit po pumapatay ang isang tao para kumita ng pera. Yung mga hired killers. Ayun yung pinaka-trabaho kasi nila. Di ba? Kumbaga, nag-aantay sila ng tawag, kung sino man yung mga mayayaman. Siyempre, mayayaman na naman yung pwede magpabayad. Alangan naman yung mahirap magpabayad pa ng isang hired killer. Sila nagagawa para tipid. Di ba? Pero pag mayayaman ka, syempre ayaw nilang magkaroon ng bahid dumi sa kanilang pangalan, mag-hire sila ng mga mamamatay tao. Okay? Iyon isa sa mga dahilan kung bakit pumapatay ang isang tao. Kasi yun ang kanilang trabaho, kanilang profession. Actually, kapag yung isang hired killer, kumilos, ganito sila kumilos eh. Basahin natin yung Isaiah 59:7. Kapag nabayaran na kasi isang hired killer, tapos sapat yung nakuha niyang bayad, ganito na sila kumilos para trabahuin yung pinapatrabaho sa kanila. Basahin natin. Isaiah 59 verse 7. Tinatakbo ng kanilang mga paa ang kasamaan, at sila'y nangagmamadaling magbubo ng walang salang dugo. Ang kanilang mga pag-iisip ay mga pag-iisip ng kasamaan. Kawasakan at kagibaan ay nasa kanilang mga landas. Ganun sila kumilos. Nagmamadali. Ang hard killer po kasi, hindi niya pinapatagal yung isang trabaho. Kasi syempre para mas maraming di ba? Mas maraming kita. Ganun sila. At kapag ang isang hard killer kumilos, no mercy talaga. Hindi sila nakakaramdam ng awa. Kasi ginagawa nila yung para sa pera. Ganon ang mga professional na mamamatay tao. Hindi nakakaramdam ng awa. At mabilis silang kumilos. Hindi sila pabagal-bagal. Okay? Diba? Ganun yung mga hard killers. Okay? Sabi pa nga sa isang salin po ng banal na kasulatan, basahin rin yung Job 24:14. Job 24 verse 14. Ang mamamatay tao ay bumabangon pagliliwanag. Pinapatay niya ang dukha at mapagkailangan. At sa gabi ay gaya siya ng magnanakaw. Okay, wala siyang pinipilang oras. Kaya kaawa-awa yung estado ng isang tao kapag siya yung ipapatay. Kasi hindi niya alam eh. 'Di ba? Kumbaga para bang kung iisipin natin mga kapatid, nagbayad yung magpapatay ng tao doon sa papatay ng tao. Para bang yung katumbas ng buhay ng isang tao ay yung bayad doon sa papatay sa iyo. Ngari, di ba? Papatayin si Brother RJ sa halagang piso. Napakatindi. Lugi pa yata yung papatay, piso lang yung binayad. Ay, malaki pa ba yun? Malaki pa? Tama siguro yung bedchiko lang, no? 5 butas. Ganun lang yung, biri mo, no? Itutumba sa buhay mo, ganun lang. May mga tao, ang tumbas ng buhay nila, 1 million, 100,000. Kumisan, package pa, buong pamilya, di ba? Di ba meron ganun package, isang buong pamilya, papapatay lang sa isang tao. Ang halaga lang, ganun lang. Biri mo, isang buong pamilya. O kahit isang buhay lang ng tao, ganun lang, mamatay. Ganun katumbas ang buhay ng isang tao. Napakatindi ng buhay na meron tayo sa panahon na po ito. Diba? Kaya nga ang Diyos, galit na galit dun sa mga taong tumatanggap ng kabayaran para pumatay ng isang tao. Actually, sinusumpa ng Panginoon Diyos yun eh. Sabi nga po sa Deuteronomio
27, ang talata po ay 25. 27:25 ng Deuteronomio. Sumpain niyaong tumanggap ng suhol upang pumatay ng isang taong walang sala, at ang buong bayan ay magsasabi siya nawa. Okay, sabi na ba, sumpain yaong tumanggap ng suhol upang pumatay ng isang taong walang sala. Yung biruin mo, kumisa kasi ganun lang eh. Kung bakit pamapatay mo na isang tao, anong dahilan? Gusto ko lang. Diba? O naging kagalit mo, o naging kaagaw mo sa posisyon sa isang kumpanya. Di ba kumisan ganun? O kumisan, yung pinaka-word kung bakit nakakapatay ang isang tao talaga, selos. Tama? Niligawan, dalawa kayo na niligaw, tapos isang babae, di ba? Eh siya sinagot, yung papatay ng isang tao, napakatindi. Ganun kuminsan, ang tao. Nagiging dahilan kung bakit sila nagpapatay ng tao dahil sa mga bagay na iyon. Ang sabi ng Panginoon Diyos sa kanila, sumpain ang mga taong tumatanggap ng suhol para pumatay ng isang taong walang sala. Ganun ang nangyayari po sa kanila. Ayaw na ayaw ng Panginoon Diyos yun. Kaya sa atin, di ba? Siguro wala naman siguro sa atin dito tumatanggap ng suhol para pumatay ng tao. Amen po ba yung mga kapatid? Wala pa. Wala pa, baka mamaya opera lang kayo ng 1 milyon eh. Pumatay na kayo ng tao. Diba? Wala naman siguro dito, okay? Diba? So sana mga kapatid, kahit yung kaisipang violente maalis sa atin. Yung ganong klaseng mga kaisipan. Amen po ba yung mga kapatid? Okay? So yun yung isang dahilan kung bakit pumapatay ang tao dahil sa yun ang kanilang trabaho. Okay? Dahil dun, yun ang kanilang source of living. Pangalawa, dahilan ng tao kung bakit sila nakakapatay ng tao. Basahin natin yung Kawikaan 29G. Kawikaan 29, verse 10. Ang mga bubo ng dugo ay nagtatanim sa sakdal, at tungkol sa matuwid, hinahanap nila ang kanyang buhay. Okay, isa sa mga dahilan kung bakit ang tao ay pumapatay ng tao ay ano? Ayaw kasi nila sa mga taong matuwid. Sabi nga po sa English, a murderer hates everyone who is honest and lives right. Ayaw nila sa mga taong tapat. Okay? Nagiging dahilan kung bakit nila pinapatay ang tao kasi masyado siyang honest. Baka naman mag-isip kayo mga kapatid, hindi na kayo maging honest ha. Sinabi yan ng banal na kasulatan na pinapatay ng mga taong ito, mga honest, di ba? Baka hindi na kayo maging honest. Di ba? Kaya sa ating mga kapatid, pansinin ninyo mga kapatid, sa ating pong gobyerno, di ba kapag ka merong honest doon, kahit senador, konsehal, congressman pa man yan, mayor, kapag ka honest yun, pinapapatay, di ba? Kasi napakadaming sikreto doon sa gobyerno na kapag ka merong honest sa tao doon at inireport yun lahat sa publiko, nako, di ba? Bagsak. Di ba? Mamatay yung tao. Kaya sa atin mga kapatid, bagamat walang direktang utos sa Biblia na bawal tayo tumakbo sa anumang posisyon sa pamahalaan. Pero, ang isa sa mga bagay na isinasaalang-alang po natin, kasi sa gobyerno po, o yung politika, ay madumi, meron po siyang bahid na talagang hindi natin siya hindi pwedeng yung Kristiyano, mahalubilo doon. Amen po ba yun? Kasi ang pinaka-konotasyon kapag sinabi nating gobyerno o pamahalaan, corrupt. Mga kurakot. Walang tapat. Di ba? Ang isa na kasabihan nila di ba? Wala kang permanenteng kaibigan sa pamahalaan. Pwede mong kaibigan siya ngayon, kaalyansa mo, sa susunod na taon o sa susunod na buwan, pwede mo namang kalaban na siya. Di ba? Ganun ang pamahalaan. Kaya ang Kristiyano hindi tayo dapat mahalubilo sa ganung klaseng sistema. Kasi kapag ang Kristiyano nahalubilo sa ganung kaduming sistema, kahit sabihin mo matuwid ka, pwede pa rin siraan ka ng tao at sabihin madumi ka rin tao. Corrupt ka din. Amen po ba yan? Okay? So yun kasi nangyayari sa politika natin. Okay?
Kaya nga nakakatakot sa politika kapag ka meron dong honest na tao. Kung wala man siyang impluwensya, mamamatay siyang maaga. Di ba? Minsan nga kahit wala sa politika kahit kuminsan kahit dito lang sa ating sariling kapaligiran, di ba? Kapag ka isang tao pagka isang tao honest, di ba? Para bang kinaiinisan siya ng mga tao tama? Sa school, di ba? Sa eskwelahan, kapag ka matuwid ka o bright kang student, magaling ka, di ba? Meron naiinis sa iyo di ba? Kung minsan pinapaabangan ka nila sa labas, di ba? Ganun Kumpanya, trabaho, di ba? Kapag honest ka sa trabaho mo, di ba? Kapag nakikita mo yung mali na ginagawa ng kasamahan mo, tapos i-report mo, di ba? Kung minsan nangyayari, ang ginagawa sa iyo, di ba? Inaaway ka o worse, magbabantaan ka at tuluyan ka. Di ba? Ganun ang nangyayari sa mga honest na tao. Ngayon, tanong natin mga kapatid, mananatili ba kayong honest? Dapat manatili tayong honest mga kapatid. Amen po ba yun mga kapatid? Palakpakan natin ang ating Panginoon Diyos. Huwag tayong matakot mga kapatid. Diba? At least namatay tayong honest. Diba? Sabi ng Panginoon Diyos kapag namatay ka matuwid sa kanyang banal na harapan, diba? Napakagandang ganti ang ibibigay sa iyo ng ating Panginoon. Napakagandang wakas ang ibibigay sa iyo ng ating Panginoon Diyos. At ang Kristiyano, tandaan natin mga kapatid, hindi tayo mamamatay sa ganung klaseng mga bagay. Amen po ba yun mga kapatid? Palakpakan natin ang ating Panginoon Diyos. Okay? So, yung pa yung dahilan. Kasi di ba, kuminsan kasi, ang kabutihan na ginagawa ng isang tao, hindi sa lahat ng paningin ng tao, mabuti yun. Tama? O kahit yung isang kasamaan ng isang tao, minsan, sa mata ng isang tao, ang tingin niya, mabuting kanyang ginagawa. Di ba? Parang nagiging baliktad na kasing kaisipan ngayon ng tao. Sabi din naman ng banal na kasulatan yun Basahin nga natin yung Kawikaan 29:27. Kawikaan 29 verse 27. Ang di ganap na tao ay kahumaldumal sa matuwid, at ang matuwid sa lakad ay kahumaldumal sa masama. Ganun kasi nangyayari Matuwid ka, pero sa paningin nila, masama ginagawa mo. O pangit. O kaya, tayo naman, mga Kristiyano, pangit yung ginagawa nila, pero sa tingin ng iba, mabuti. Napapansinin niyo yung mga kapatid. Kumisang ganun din tayo, nagiging ganun din yung kaisipin natin Tama? Pansinin ninyo. Isipin niyo sa mga, ano yung mga pagkakala na para bang ganun din yung kaisipan ko. Dumarating din kayo sa puntong ganun Na para bang, masama na nga yung ginagawa, pero para sa inyo, okay lang. Normal lang. Diba? Minsan, yung mga pagsusuot natin ng mga maigsipang mga panamit habang tayo ay nasa labas. Sa atin, parang paningin natin, okay lang. Kasi kahit naman yung ibang tao, ganun din ang ginagawa Normal lang. Pero sa harapan ng Panginoon Diyos, mabuti kaya yun? Diba? Pagkain. Masama bang kumain? Hindi. Kumakain ng dugo. Sa nila, okay lang, normal lang yun. Kasi ulam nga nila yun, di ba? Sa atin, mga Kristiyano. Tayo naman. Gagawa tayong mabuti. Nangaral tayo ng salita ng Diyos. Anong tingin nila? Masama. Paano masama? Binabawalan sila. Ano pa? Di ba? Pagka nangangaral tayo ng salita ng Panginoon Diyos, anong sinasabi nila sa atin? Di ba? Sa Diyos kayo, parehas lang din naman namin kayo. Di ba? Minsan ganun Pangungutya ang inaabot natin kapag tayo nangangaral ng salita ng Diyos. Tama? Pero gumagawa lang tayo ng kabutihan, pero ang tingin nila sa ginagawa nila, kabaliwan kuminsan. Tama? Ganun ang tingin nila Uy, itong mga taong to, naghihiyawan pa, nagsasayawan pa, parang mga baliw. Di ba ganun ang sinasabi nila sa atin? Kaya ito naging baliktad na kaisipan ng tao ngayon Di ba? Yung mabuti, nagiging masama. Yung masama, ay nagiging mabuti sa kanilang paningin. Dapat ang Kristiyano, hindi tayo ganun mag-isip. Kung ano masama, masama dapat yun. Kung ano mabuti, yun ang dapat natin ginagawa. Amen po ba yun, mga kapatid? Palakpakan natin ang ating Panginoon Diyos sa bagay na Panginoon. Diba? Mabuti ang pagsamba sa harapan ng Panginoon Diyos. Dapat ginagawa natin yung mga kapatid. Amen?
Okay. So yun yung isa pang dahilan kung bakit pumapatay ang isang tao. Pinapatay nila yung mga taong tapat. Pangatlo, basahin natin yung John 16:2. John 16, verse 2. Kayo'y palalayasin nila sa mga sinagoga. Oo, dumarating ang oras na ang sino mang pumatay sa inyo ay aakalaing naghahandog siya ng paglilingkod sa Diyos. Okay, ito pa po yung isang dahilan kung bakit pumapatay ang isang tao. Iniisip po kasi nila sa pagpatay po ng tao ay nakakapaglingkod po sila o nakakapagbigay lugod, kasiyahan sa harapan ng Panginoon Diyos. Meron bang ganong klase? Meron ba? Meron bang ganong klaseng ano? Actually, hindi tao samahan. Okay? Hindi tao, samahan. Pero ang gumagawa, tao. Okay? Meron mga samahan o mga relihiyon na gano'n ang kanilang ginagawa. Na parang iniisip nila na kapag nakapapatay sila ng tao, nakapagpapasaya ito sa harapan ng Panginoon Diyos. Halimbawa, narinig na po ba yung Holy Inquisition? Kung di ako nagkamali. Inquisition. Pag sinabi po kasi natin Holy Inquisition, ito po yung yung para bang papatay sila for the sake of, meron kasi isang salin po doon, for the sake of God or for the sake of their brotherhood. Yung mga ganun po, yung Holy Inquisition. Or the say ba kasi yung parang yung sa panahon kasi na yung parang digmaan po yun. Meron pong ganung klaseng history na kapag habang marami kang napapatay, mas lalo mo napapasaya ang Diyos. May mga ganon. Okay? Okay. Actually, hindi naman po totally kulto. Kasi meron po, kahit naman tayo, kulto rin naman ang tawag sa atin ng banal na kasalanan, di ba? Kumbaga, may mabuting kulto at masamang kulto nga lang. Okay? Ang problema po kasi, kahit sa relihiyon po ngayon, meron pong ganon. Yung Holy Inquisition po, history po yun noong kinagisnan po nating relihiyon. Okay? Yung Holy Inquisition, kumbaga pumapatay sila as a sacrifice for their God. Okay? Meron pong ganon. Tapos, meron po yung isa, yung para bang, yung tinatawag po nilang pakikipagdigma para sa Diyos. Literal na pakikipagdigma. Yung Holy War. Kung familiar po kayo sa Holy War. Alam, yung jihad, ay yung Holy War Alam naman rin kung kanina yun, hindi po ba, mga kapatid? Hinduism ba yun? Jihad. Okay? Kaya nga, di ba, yung mga sa lugar na yun, talagang nakikipagdigma sila sa gobyerno. Di ba kaya nga, nagkakaroon yung dati pang sigalot. Kumbaga wala naman talaga sigalot, pero para bang sigalot sa kanila, yung labanan ng mga Kristiyano at saka ng mga Muslim. May history kasi yun kaya siya nagkaroon ng ganung klase. Kumbaga, yung religion na po yun, talagang against siya. Hindi lang sa pamahalaan, pati doon sa religion, ng pamahalaan na yun. Kaya tawag na po nila yun na Holy War. Pakikipagdigma para sa kanilang Diyos. Okay? At meron pang isa, yung talagang ginagawa nila yon para naman sa kanilang ministro. Meron ganun Kumbaga para bang kapag ikaw nakapatay ka dahil sa ministro, absuelto ka. Hindi ka makukulong dahil sa pagpatay mo. Kundi para ka bang bayani sa nila, sa buong reliyon niya. Kasi nakapagprotekta ka ng isang ministro. Diri mo yun? Pumapatay sila. Diba? Kahit sa batas ng Diyos at sa batas ng tao, may natin bawal ang pagpatay. Okay? Niisip kasi nila, kapag nakapapatay sila, lalo sila nakakapagpasaya sa Diyos. Hindi dapat ganun, mga kapatid. Amen po ba yung mga kapatid? So, yun yung mga dahilan kung bakit pumapatay ang isang tao. Tatlo po yun.
Alalahanin lang po natin. Ano po yung una? Suhol. Dahil yun ang trabaho nila. Pangalawa, dahil tapat tayo. Diba? Pangatlo, dahil iniisip nila kapag naapatay sila na kapag hindi bigay lugod sila sa harapan ng Panginoon Diyos. Ngayon, puntahan po natin. Alam na natin, bawal ang pumatay. Tama? Okay? Kung minsan, kahit tayong mga Kristiyano nakakaalam na ng batas ng Diyos na bawal pumatay, kung minsan nakakapatay pa rin naman po tayo. Tama? Hindi literal na pagpatay, pero spiritual na pagpatay. Kailan nagagawa ng isang tao na pumatay ng isang tao kahit hindi naman literal? Spiritually. Basahin muna natin yung binilin sa atin ni Pablo. Basahin natin yung unang Pedro 4:15. Unang Pedro 4:15. Ngunit huwag magbata ang sino man sa inyo na gaya ng mamamatay tao, o magnanakaw, o manggagawa ng masama, o gaya ng mapakialam sa mga bagay ng iba. Okay. Ano po ang sabi ni Apostol Pablo? Huwag magbata. Pag sinabi kasi natin magbata, endure. Tanggapin. Take. Okay? Yun po yung ibig sabihin nun. Huwag magbata ang sino man sa inyo na gaya ng mamamatay tao. Anong ibig sabihin ng magbata o mag-endure na gaya ng mamamatay tao? Kasi, ang isang tao, pwede po siyang pumatay kahit hindi physically. Kahit literal, hindi, kahit yung spiritual na pagpatay, nagagawa pa rin ng isang tao. Kahit sabihin natin na dito sa umaga nga ito, wala pa tayong napapatay na tao. Pero, sa araw-araw na ginawa ng Panginoon Diyos sa buhay ninyo, nakapatay na kayo ng tao. Sa pamamagitan ng ano? Paano ba tayo nakakapatay ng tao? Basahin niyo natin yung 1 John 3:15. 1 John 3:15. Ang sino mang napopoot sa kanyang kapatid ay mamamatay tao. At nalalaman ninyong sino mang mamamatay tao ay hindi pinananahanan ng buhay na walang hanggan. Ano po sabi doon ni Apostol Juan? Kailan tayo nakakapatay ng tao? Kapag napopoot tayo. Yung puot po kasi hindi po siya yung simpleng galit. Ito yung tinanim na galit. Okay? Kaya kapag ikaw, nagtatanim ka ng galit sa isang tao, para mo na rin siyang pinapatay. Mamamatay tao na rin ang kategorya sa iyo ng banal na kasulatan. Amen po ba yung mga kapatid? Ngayon, tanong ko sa inyo mga kapatid. Isipin niyo yung mga pagkakataon sa buhay ninyo. Nung kayo naging Kristiyano na ha, na napuot kayo sa kapatid. Dahil sa mga pagkakataon na yung mga kapatid, mamamatay tao kayo. Ngayon, kung naisip niyo yung mga kapatid, tanong ko sa inyo, naisip niyo pa bang pumatay ng tao? Anong gagawin niyo para hindi na kayo makapatay ng tao? Huwag na tayo mapuot sa kapatid. Amen po ba yung mga kapatid? Palakpakan natin ang ating Panginoon Diyos, mga kapatid. Diba? Napakasimple lang eh. Kung ayaw mo maging mamamatay tao, hindi ka nga mamamatay tao literal, pero kapag ikaw nagagalit ka naman, okay lang yung magalit ha. Ang sinasabi natin magalit dito, yung nagtatanim ka ng galit sa isang tao, yung kumbaga para bang hindi mo na siya nirelease, hindi mo siya sinabi, kundi talagang kinimkim mo lang sa iyong sarili, tapos lagi mo siya pinag-iisipan ng masama. Yung kapatid na yon, mamamatay tao ka. Ang sabi ng Panginoon Diyos, ano ba nangyayari sa mga taong mamamatay tao? Mamamatay. Pinapatay ng Diyos. Ang katunayan po na namamatay po talaga ang isang tao kapag siya ay napupuot sa kanyang kapatid. O namamatay isang tao dahil siya ay mamamatay tao. Ay yung sinabi po nun sa unang Pedro 3:15, ano po sabi doon? Hindi sila pinananahanan ng buhay na walang hanggan. Okay? Yun yung nagiging kalagayan ng isang taong mamamatay. Okay? Just sa inyo mga kapatid, tatanungin ko inyo. Alam natin kung gaano kasarap ang tamuhin yung buhay na walang hanggan. Tama?
Di ba? Sinasabi ng banal na kasulatan kung gaano kaligaya, kasaya ang magtamo ng buhay na walang hanggan. Ngayon, nanaisin niyo bang mawala sa inyo yun dahil sa pag-iisip lang ng kasamaan o dahil sa pagkapuot mo sa kapatid? Isipin niyo mga kapatid. Pagkapuot mo sa kapatid, katumbas buhay na walang hanggan? Gusto niyo bang mawala sa inyo yun mga kapatid? Di ba? Minsan, simpleng ano lang eh. Simpleng trabaho sa bahay. Trabaho sa bahay, di ba? So sa'yo, hugas plato. Lagi na lang ako. Di ba? Lagi na lang ako. Kumbaga para bang kumikat, kinikim-kim sa sarili. Bakit siya lagi niyong paborito? Siya lagi masarap pagkain. Tapos ako lagi niyong inuutusan. Di ba? Maangal. Di ba? Nagtatanim ka ng galit sa magulang mo. Di ba? May mga ganong klase bang mga anak dito? Dapat wala. Kasi baka mamaya meron eh. Mautusan ka lang. Di ba? Dadabog. Ano pa? Diba kumisan? Bakit siya na lang laging merong bagong ganito? Ako hindi nyo binibilan. Inggit! Di ba? Nakapagbigay ng ideya sa tao para magtanim siya ng galit. Di ba? Ginawaan ka ng masama ng kapatid. Napagsalitaan ka lang ng para sa ikatutuwid mo. Pagtatanim mo ba ng galit yung kapatid na nagsalita sa'yo? Ha, kapatid? Napagsalitaan ka lang ng masama, hindi pala masama. Napagsalitaan ka lang para sa ikatututo mo, ikatutuwid mo. Magagalit ka ba sa kapatid na nagsalita sa'yo? Nagalit ba? O nagalit nga eh. Nagtampo lang. Nagtampo lang. Konti lang. Pero di ba ang isang buwan para bang nagtanim ka rin ng galit ng isang buwan din nun? Parang pumatay ka na lang din ng tao nun, di ba? Di ba sabi ng Panginoon Diyos? Ano sabi ng Panginoon Diyos sa Efeso? Pwede kayong magalit, pero huwag kayong magkakasala. Di ba? Pwede naman tayo magalit. Si Kristo nga nagalit eh. Tama? Pero nagkasala ba si Kristo? Kahit na nagalit siya? Hindi. Binalibag niya lang yung mga doon, di ba? Yung mga panimda doon ng mga tulisan na tao. Pero, hindi siya nagkaroon ng kasalanan dahil protektahan niya yung kanyang iglesia. Tayo kaya, kapag nagalit ba tayo? Nagbabalibag din, di ba? Yung binabalibag yung taong kagalit, napakatindi. E di nagkasala ka, pwede naman tayo magalit, di ba? Pag salita mo siya, sabihin mo sa niya kung bakit ka nagalit. Ganito kasi ginawa mo ganito nangyayari yan. Di ba? Huwag mo lang bigay mo, ha? Ganito kasi ginawa mo ganyan. Suntok-suntok na sa tiyan, no? Huwag ganon, kapatid. Pwede mo sabihin sa kanya kung anong dahilan kung bakit ka nagalit. Pero sabi ng Diyos, ang pinakabili niya, huwag kayong magkakasala. Sabi pa nga sa sarili, di ba? Huwag nang paabutin ng bukas. Huwag nang lubugan ng araw yung inyong galit. Kung minsan, di ba? One month? One month? Almost, 3 weeks. 3 weeks lang, di naman pala konti pa lang yun. Konti pa lang. Okay? Konti pa lang yun. Pero may matindi, no? Kumisan kasi, merong ganong klase mga tao eh. Di ba? Simula nung nagkagalit sila, hanggang sa tumanda sila, dala-dala niya yung galit na yun. Di ba? Kumisan, di ba? Kumisan magkakapatid, ganyan eh. Di ba? Pagka lumaya si kapatid, di ba? Habang buhay na yung galit no? Di ba? May mga ganun eh. Kahit sabihin niya, kahit pagkasunduin kami niya, kahit ipatawag niyo pa yung presidente ng Pilipinas para pagkasunduin kami dalawa, hindi na kami magkakasundo. Magpantay na ang aming mga paa, hindi kami magkakasundo. Yung mga ganun, di ba? Kapag ganun ang isang tao, lalo na Kristiyano, sabi sa'yo ng Panginoon Diyos, hindi ka pananganahan ng buhay na walang hanggan. Pagpapalit niyo ang buhay na walang hanggan dahil sa galit ninyo, kayo na lang kapatid. Kami, mahal namin ang kaluluwa namin. Amen po ba yun? Amen. Sabi mo sa tabi mo, mahalin mo ang buhay na walang hanggan na nasa sa'yo na. Nasa atin na yung buhay na walang hanggan. Huwag yun ang pakawalan yung kapatid ng dahil sa galit nilang. Di ba?
mahalin natin yung buhay na walang hanggan na nasa atin. Amen po ba yun, mga kapatid? Palakpakan natin ang ating Panginoon Diyos sa Panginoon. Isa pa, alam nyo ba, nakakatuwa kapag ang isang mamamatay tao, nakakatuwa kasi, kumbaga pagka nalaman mo, ganito yung kalagayan nila. Kumbaga hindi ka natutuwa kasi, kumbaga dahil sa ginagawa nila masama, kundi natutuwa ka dahil sa mga bagay na kanilang ginagawa. Okay? Parang magulo, no? Kumbaga, parang in my side, parang natatawa ka kasi yun yung magiging kainatan ng mga taong, hindi magbabalik loob sa Panginoon Diyos. Kumbaga, kahit na pinapaalam sila ilang ulit, pero hindi pa rin sila nakakapanumbalik. Diba? Ang tao, kasi, kung bakit na natutuwa, kasi ganito ang lagi nilang sinasabi. Kilala ko ang Diyos, anak ako ng Diyos. Pero, sa katotohanan ng kanilang buhay, kapag umiiral sa kanila, yung pagiging mamamatay tao nila, ganito yung nangyayari po sa kanila. Hindi na nila nagiging tatay ang Diyos. Sino ang nagiging tatay nila? Basahin natin yung John 8:44. Natatawa ako kasi they keep on saying, anak ako ng Diyos, tatay ko ang Diyos. Pero kapag ang tao naman yun ay gumagawa ng pagpatay sa isang tao, hindi totoo yung sinasabi nila. Basahin na natin. John 8:44. Kayo'y sa inyong amang dyablo. Kanino daw sila? Para ba nakakatuwang paulit-ulit lang sinasabi, anak ako ng Diyos, pero hindi naman nagbabago ang kanilang pamumuhay. Sino tatay nila? Eh di mali sinasabi nila. Diba? Kayo'y sa inyong amang dyablo. Pakituloy nga ng basa po nun. At ang mga nais ng inyong ama, ang ibig ninyong gawin. Siya'y isang mamamatay tao, buhat pa ng una, at hindi nananatili sa katotohanan, sapagkat walang katotohanan sa kanya. Pagka nagsasalita siya ng kasinungalingan, ay nagsasalita siya ng saganang kanya, sapagkat siya'y isang sinungaling at ama nito. Kumbaga para ba lumalabas? Sinasabi lang nila sa kanilang mga sarili, anak ako ng Diyos. Pero sa kanilang mga gawa, pinatutunayan lamang nila, hindi sila anak ng Diyos. Hindi nila ama ang Diyos, kundi ang kanilang ama, dyablo. Di ba nakakatawa yung ganung klaseng bagay? They keep on saying to themselves na anak sila ng Diyos, pero hindi naman pinatutunayan sa kanilang mga gawa. Kayo, sa mga kapatid ng narito sa umaga nga pong ito, sinasabi natin, anak tayo ng Diyos. Ngayon, patunayan natin, anak tayo ng Diyos. Mamatay tao ba tayo? May puot ka ba sa isang kapatid? Sigurado kayo, mga kapatid? Wala kayong puot sa kapatid? Kasi kapag may puot kayo sa kapatid, nakakatawa kayo. Sinasabi niyong kayo'y anak ng Diyos, pero ang tunay niyo naman palang ama, dyablo. Amen po ba yun, mga kapatid? Nawa hindi mangyari sa atin yung mga kapatid. Tayo, nagsasabi rin tayo, anak tayo ng Diyos. Pero baka dumating tayo sa punto, magkanato sinasabi ng mga unbelievers, parehas lang din namin kayo. Gusto niyo ba yun, mga kapatid? Nagsasadyos tayo, pero sasabihin sa atin ng ibang tao, parehas lang namin kayo. Tatay namin, dyablo. Kasi may kita naman talaga sa gawa ng kuminsan, tama? Di ba? Sinasabi mo, Kristiyano ka, pero nakikita sa tahanan ninyo, hindi ka namumuhay bilang Kristiyano. Bibig mo, kumakapagmura. Di ba? Gawa mo, parang wala ka na may tutulong sa bahay ninyo. Ano, kakain tulog? Tamad? Ganun ba, Kristiyano? Nakakatawa ka, kapatid. Nagsasabi kang anak ka ng Diyos, pero tamad ka? Dyablo. Dyablo ang tatay mo. Diba? Parang meron na lang na balitaan itong mga nagdaang mga linggo. Diba? Hindi na apunta sa pananambahan dahil puyat sa pagko-computer. 2 days yata yun. 2 days. Kaya hindi ko nasubaybayin yung 2 days niya. Diba? Pero naikwento lang sa akin Diba? Umating ng party. May umating pa ng party. Pinagpalit. Okay lang naman tayo pumunta sa mga party, tama? Huwag lang maapektuhan ang gawain sa Diyos. Amen po ba yun?
Meron kang lakas para sa party, dapat meron ka din lakas para sa Diyos. Amen po ba yun? Tandaan nyo mga kapatid, ang Diyos natin seloso. Kapag ikaw ang gumagawa ka ng higit sa mga ginagawa mo sa harapan ng Panginoon Diyos, magseselo sa iyo ang Panginoon Diyos, aalisin niya sa iyo yung mga bagay na ipinangako niya. Amen po ba yun mga kapatid? Inisipin nyo mga kapatid. Siya sabi mo, Kristiyano ka, pero ang gawa mo, pinatutunayang tatay mo, Diablo. Nakakatawa ka kapatid. Amen po ba yan? Nawa, hindi mangyari sa atin yung mga kapatid. Sa simpleng galit, pwedeng mawala ang buhay na walang hanggan sa atin at pwedeng maging tatay natin. Diablo. Gusto niyo ba maging tatay si Satanas? Sino dito gusto maging tatay si Satanas? Kasi kapag gusto nyo, wala na kayong gagawin. Napakadali lang. Diba? Diyan ka lang sa bahay, nood ka lang ng TV, diba? Gawin mo yung mga gusto mo. Uminom ka, manigarilyo ka, lahat ng masamang bagay gawin mo na. Kung gusto mo, maging tatay si Satanas. Pero kung ayaw mo, gawin mo ang sinasabi ng Diyos. Amen po ba yan mga kapatid? Palakpakan natin ang ating Panginoon. At syempre, ang nagiging kalagayan pa po nila kapag ang isang tao ay isang mamamatay tao. Syempre, kung si Satanas ang tatay nila, saan madadalhin si Satanas pagdating ng panahon? Sa airway ng impyerno. Diba? Syempre, tatay niyo yun eh. Tatay niyo. Tatay ng mga tao, mamamatay tao. Okay? Tatay niyo yun eh. Hindi yun dinirete, no? Diba? Tatay yun ng mga masamang tao eh. Kung nasan yung tatay nila, dito din sila. Saan madadalhin yung tatay nila sa darating na panahon? Sa impyerno, basahin natin yung Apocalypse 21:8. 21:8 ng Apocalypse. Revelation 21 verse 8. Ngunit sa mga duwag at sa mga hindi mananampalataya at sa mga kasuklam-suklam at sa mga mamamatay tao at sa mga mapakiitid at sa mga manggagaway at sa mga mapagsamba sa Diyos-Diyosan at sa lahat ng mga sinungaling. Ang kanilang Ang bahagi. kanilang bahagi ay sa dagat-dagatang nagniningas sa apoy at asupre na siyang ikalawang kamatayan. Mga kapatid, tanong ko po sa inyo ngayon. Gusto niyo bang maging tatay si Satanas? Kasi kung si Satanas dadalhin po sa impyerno, tatay ninyo siya, kung saan sakali mang gusto niyo, doon din siya pupunta sa impyerno. Gusto niyo po ba yung mga kapatid? Kung ayaw niyo mapunta sa impyerno, mga kapatid, huwag kayong maging mamamatay tao. Amen po ba yung mga kapatid? Palakpakan natin ang ating Panginoon Diyos sa bagay na po. Hindi pala simple yan, no? Na para bang simpleng iutos ng Diyos na huwag kang papatay. Kasi, tandaan natin mga kapatid, ang utos ng Diyos na huwag papatay, hindi lang yan pang pisikal. Hindi lang yan pang hanggang dito lang. Kahit spiritual, kahit hindi ka pumapatay pisikal, pwede ka pa rin mamamatay tao. Kaya kung tayo, mamamatay tao mga kapatid, ang bahagi natin doon sa dagat-dagatan nagbiningas sa apoy at asupre. May buhay na walang hanggan din doon mga kapatid. Kaso, buhay na walang hanggan sa paghihirap. Yung mga gusto nyo mga kapatid? Lilipas ang mga taon, araw doon sa impyerno, nasasaktan ka, pero patuloy, buhay ka pa rin. Ganun na naman sa impyerno eh. Buhay ka pa rin, pero araw-araw ka naman pinahihirapan. Araw-araw kang kinakain ng uod, pero hindi ka nauubos. Araw-araw ka nasusunog, pero di ka naman talaga nasusunog. Yan, nahihirapan ka lang, nararamdaman mo yung init. Maraming apoy doon, purong apoy talaga doon, dagat-dagatang apoy nga eh. Pero walang liwanag. Madilim. Ha? Masaya doon. Masaya doon mga kapatid. Gusto niyo ba doon? Kasi kung gusto niyo, napakadali lang, maging mamamatay tao kayo. Pero kung ayaw niyo, sabi ng Panginoon Diyos, kung ayaw niyo mapunta sa impyerno, sundin mo. At sinasabi ng Diyos, huwag kang papatay. Amen po ba yun mga kapatid? Palakpakan natin ating Panginoon Diyos at yun ang utos ng Panginoon Diyos kinawi at yun po yung pagsapo natin sa umaga nga po ito. Sige po mga kapatid, meron po ba kayong katanungan sa harapan ng ating Panginoon Diyos? Yung po yung ating pinag-aralan